Ating mga Pilipino, among pangalagaan ng ating kapaligiran. Isa na rito ang paglilinis. May mga proyekto pa nga ang mga lokal ng gobyerno tulad ng clean up drive, tree planting, at kung ano-ano pa na makakatulong sa ating kalikasan. Pero kahit anong gawin natin, may mga pangyayari talaga hindi natin kontrolado na nagdudulot ng pagkawasak. Hindi lang ang kalikasan, kundi pati na rin ang ating buhay at ang ating mga kabuhayan. Isa na rito ang pagbaha. Pansamantalang kalagayan na kung saan ay bahagya o kompleto ang pag-apaw ng tubig sa bahagi ng lupa na kadalasang tuyo. Ito ay resulta kung ang daloy ng tubig ay mas malaki kaysa sa normal na kayang dalhin ng ilog o kanal. Isang likas na kaganapan na kung saan nakakapinsala ng milyong-milyong buhay at ari-arian. Ito ay kadalasang sanhi na malakas sa pag-ulan o pagtaas ng tubig sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Mayroong din mga gawa ng tao na nare-resulta sa pagbaha, katulad na lang ng iligal na pagpuputol ng mga puno, na kung saan sa malakas sa pag-ulan, ang wala ng punong sumisipsip ng tubig. Ilan ang urbanization, na kung saan ang patuloy na pagpapatayo ng mga bahay at gusali ay nagdudulot sa paghiit ng mga daanan ng mga tubig na nagre-resulta sa pagbaha. At higit sa lahat ang global warming. Alam naman natin na ito ay may pinakamalaking epekto sa pagbaha dahil sa polusyong gawa ng mga tao. Unsa imong mga cancer anong unsa inungdan na ng mga baha sir ano nagbaha na siya sir sa kuha lang ang inungdan na ng mga baha ano mga nagpuyo dira adapting sa sapa mataka raglabay kasi tigtang silang mga siyam dito na padulong sa tubig sa sapa. Siyempre, kadugayan, mag-like na sila, di, magkuha na siya, mag-post na siya o baha. Pidahan mga buong klase ka na sa atong paliwin. Say ka na, naay ka na salin-salin gikan sa bukid, tapos palit ng baha diri tapos pilan pa yung baha diri hindi, pati na yung baha tapos napay ka ng cloud ng mga drainage. Para sa inyo sir, was sa mga anal mga na tulad. Say, pinaka-baha. Para mga kanal ba, mas bilipiuhan, hindi atagan. Normal yung mga project ay doon nagsuba. Ang bagay pa sa overflow ang suba. So mga kasabitan din, dahil ibalikan ko. Normal ang ba pag overflow din ang suba. Kasagaw na nagsuba, mau din sa agency. Kaya baka dito rin. Basura. Ako ng bukid, basura. So ikaw sir, ganahan ba ka na magpadayon na kana mga ipitabuwa sir? Kung ako ipabutol, dili ko gusto nga ipadayon nila na ilang inabuhat. Siyempre kami, the flame mix up pa, kami ang mapiktuhan. Siyempre, dili na. Dili. Thank you. Bakit sa pananaliksik at panayam na aming nakalap at inalisa, may dalawang malalaking faktor sa pagbaha. Una na rito ang pagbagyo na hindi natin masasabing moral o immoral sa kadahilanang hindi natin ito kontrolado. Pangalawa dito ay ang global warming na siyang bunga lamang na masasabi nating immoral na kagagawan ng mga tao. Illegal logging nang dahil dito nakakalbo na ang ating mga kabundukan. Urbanisasyon na nagsasanhi ng pagdami ng basura at mga usok na galing sa mga kabahayan, sasakyan at mga factory na ilan din sa sanhi ng pagkakaroon ng global warming.
Sa lahat ng ginagawa, naway isa-isip natin ang mga kaakibat na responsibilidad nito. Hindi lamang sa maliit na kwantidad ng tao, kundi para na rin sa karamihan. Siyang susi sa pagiging maingat sa ating kinikilos at paggamit ng tama sa mga kalaman.